Good afternoon. Ay. Wala akong kausap. Good afternoon. Yeah, thank you so much. Magandang hapon po sa bawat isa and welcome sa ating pong afternoon worship service. Ayan. At bago po tayo magsimula, just to warm up ang ating pong mga voice and mga vocal cords, may I request everybody to stand and let us sing Grace Greater Than Our Sins. Okay? Okay, so let us sing with our heart. Okay, and let us be thankful for the grace of God in our lives. Okay, on the first, kantahin po natin ang lahat ng mga verses. On the first, sing. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's mount outpoured, there were the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Number two, dark is the stain that we cannot hide. What can avail to wash it away? Look, there is flowing a crimson tide, whiter than snow you may be today. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Last number. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe. You that are longing to see His face, will you this moment His grace receive? Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Okay, so let us have our opening prayer. Let us pray. Ama naming mapagmahal na nasa langit, maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na kami ay muling makasamba sa inyo ngayong hapon. Salamat sa lakas, Lord, sa buhay at sa biyayang patuloy ninyong ibinibigay sa amin. Panginoon ko, linisin ninyo po ang aming po mga puso. Tulungan ninyo po kaming mag-focus, Lord, sa inyo. Naway ang aming mga kanta, mga panalangin,
at pakikinig ng inyo pong salita ay magbigay ng kaluguran sa inyo. Samahan ninyo po ang aming buong gawain sa hapon pong ito at naway madama namin ang inyong presensya sa aming pong kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede na po kayo mo po. Let us sing our second song. After this, I will call ang midlers to have our special number. Pwede na po tayo mo po. Sit down na po. Opo. There's wind in my heart. On the first, ready, sing. There's wind in my heart, a melody. Jesus whispers sweet and low. Fear not, I am with thee. Peace be still. In all love's life ebb and flow. His name is Jesus, Jesus, Jesus. Sweetest name I know. Fills my every longing. Keeps me singing as I go. Number two. All my life was wrecked by sin and strife. This scourge filled my heart with pain. Jesus swept across the broken strings, stirred the slumbering chords again. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Number three, feasting on the riches of His grace, resting near the sheltering wing, always looking on His smiling face. That is why I shout and sing. His name is Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Last number. Though sometimes He leads to waters deep, trials fall across the way. Though sometimes the path seems rough and steep, see His footprints all the way. His name is Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Amen. Now, tawagin na po natin ang midlers to have our special number. Yan.
so much, Midlers. And now, let us go to our mga-importanting parte po ng ating pong pagsamba. And may I call on Pastor Benji to challenge us and deliver a message from our Lord and Savior Jesus Christ. Sir? Okay, mayugid nga hapon sa tanan. And siguro dumalo gabi naman ini, no? Kag I thank God in spite and despite nung utod sa Ginoo, no, kapansubong sa especially sa Bacolod. No, kag ginasang aga pa ko nag lakat kasi ko basi mabtang ko traffic blakaron kag mubudlayan ako hindi na kami magkabtanay ni Pastor Bert. No, kaya aga pa kami ginay nagpamailom nga duwa. Oh, so I thank God man sa sinang opportunity, and I thank Pastor Berto Riverde for using sa pag-challenge man dito sa Mailom. And continue bless and continue pray for Mailom Missionary Baptist Church. Amen. Kag kami nagapangamuyo man kami, no, diri sa Amon Mother Church, and praying one another. Okay, labi na gid subong nga panag-on mga utod sa Ginoo. No nga kun ano bala ka sako kag ano ka garot subong sang kwansang kalibutan sa aton, ang encouragement sang Ginoo kag sa aton nga mga Kristohanon, always mangin ready kita sa pag-concern kag pagpangamuyuay sa matag isa. Amen. Labi na gid ang aton nga topic subong soar high to expanding our border. So hindi kita magdugay, magatuon kita sa pulong sa Ginoo sa sining atinion. By the way, church, I thank for this opportunity sa paghatag sining opportunity sa pag-share sa pulong sa Ginoo sa inyo sa sining atinion. May request everyone to please stand as we give reverence to the Word of God. Basahon ko lang diri in Numbers chapter 13. Actually nga akon nga text diri from 13 to 25 to 14 verse 1 to 12. Pero basahon naton diri for reading scripture Numbers 13 verse 30 to 33. Okay? Numbers chapter 13, verse 30, the Bible said, "And Caleb stilled the people before Moses and said, 'Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it.'" Verse 31, "But the men that went up with him said, 'We be not able to go up against the people, for they are stronger than we.'" Verse 32, "And they brought up an evil report of the land which they have searched unto the children of Israel, saying, 'The land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitant thereof, and all people that we saw in it are men of a great stature.'" Verse 33, "And there we saw the giant, the son of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as a grasshopper, and so we were in their sight." Magapangamoy kita. Father God in heaven, nagapasalamat gid kami Ginoo sa imo sa sining atinion. Kabay pa Lord, ang imo pulong may mensahe gid nga ipahayag sa amon sa sining atinion. Nagapati kami o Lord, ang imo pulong Ginoo wala na nagabag-o from the beginning until end Ginoo. The same your message, the same your promise, the power, the encouragement sang una is still the same. Ginoo, ang imo nga gusto mapaabot sa tagsa-tagsa sa amon sa sining nga mga panag-on Ginoo. Kabay pa Lord nga ikaw magapakamaayo sa sining nga iglesia. Labi na gid Lord sa imo Ginoong alagad sa pag-share sini. Tagaya ko sang kaalam Lord as your mouthpiece Ginoo, whatever nga magagawa sa akong bibig magikan gid Lord sa imo mga pulong Ginoo. Ginabalikan gid namon sa amon mga pagdayeg ug pagpasalamat. In Jesus name we pray. Amen and amen. Thank you. You may now be seated. Okay? So, by the way, so ang aton nga theme for sining nga month, soar high in expanding our border. Actually, mga utod sa Ginoo, the word expanding our border, this is a kingdom of God. Amen? This is not hindi ni aton kingdom ang gina-work naton subong, but it is God's kingdom
Pero utod sa Ginoo, since nga kita nangin kabahin sini, we call this as our also work. Amen? As an opportunity sa matag isa sa aton nga ginbilinan sang sini nga buluhaton sang Ginoo. So kung natawon naton diri nga aton nga topic or title, the danger of complaining and discouragement to claim the border. Okay? Kung makita dira naton utod sa Ginoo in Numbers chapter 13 verse 25 to 14, dira na mo makita utod sa Ginoo. By the way, the book of Numbers, the purpose of this book is to tell the story of how Israel prepared enter into the promised land. Nakabalo naman kita utod sa Ginoo from the story sa Bible. Nga ina nga promised land from the beginning, from Abraham sa promise ng Ginoo, it already promised by God to Abraham until to that generation, mga utod sa Ginoo. Pero makita mo dira utod sa Ginoo nga ang promesa sang Dios, ang words sang Ginoo, wala nagbag-o. Amen? Wala nag-change, mga utod sa Ginoo, until sa aton nga kapanag-unan sa karon. Pero this message, this story, mga utod sa Ginoo, nga ginpahayag sang Ginoo sa mga Israel, nagapahayag lang, mga utod sa Ginoo, number 1 dira nga butang, nga matudtuod ang Dios nga ginaalagad nila. Amen? Sa aton nga panag-on karon utod sa Ginoo, ma-discourage pa bala kita sa aton nga kaugalingon kung nahibalaan ta nga ang ginaalagad ta all powerful kag matuod nga Dios sa matag isa sa aton. Amen? Wala kita nakaabot sa siningan how God blessed sa matag isa sa aton. It's not for our work from the start. It is the work of God to each one of us. We do not claim this utod sa Ginoo nga pagpakamayo and the glory. Amo ni gusto matabos ang Ginoo sa Israel nga hindi nila pag-i-claim ang inang glory, kundi ibalik nila sa Ginoo inang glory. Amen? That is why utod sa Ginoo, before they take this land, mag-aagi sila anay sa gitawag nga pagtuo. It's not easy to expand the border. Ara ginautod ang mga kabudlayan. Amen? Arang gitawag nga pagkabudlay, inagani yung promise sa Ginoo sa ila to claim that land. Makita na ina, wow, milk and honey ina nga lugar. Pero before nila ma-reach na, mag-aagi sila na sa mga pagtilaw. Amen? Mga utod sa Ginoo, ang pag-alagad ta sa Ginoo, hindi niya sitting pretty lang. Amen? Nag-aagi makita before we claim that blessing, kaangay mo na utod sa Ginoo. Ang pagpakamayo, ginaama na sang Diyos sa aton. You know what? Utod sa Ginoo, I know the heart of this church and how God used this church for many ways. Amen? Kung paano gin-bless ini sang Ginoo, nga gin-bless ini sang Ginoo because ini nga iglesia gingamit sa Ginoo to expand that borders. Amen? Kag ini nga iglesia utod sa Ginoo, makita naton kung nangin paggamit kag nangin matutom, nangin matinud-anon sa pagpagamit sila ko galingon. Wala ni gin-bless ini nga iglesia for our own works lang, mga utod sa Ginoo. And capability, church, gin-bless ini sang Ginoo kay ang ini iglesia able man sa pagpagamit sa buluhaton sa Ginoo. Amen. I appreciate you, church, sang inyo mga tagipusoon sa pagdo sang mission. Last time, naghatag kita sa aton mga missionary, no? Naghatag kita sina nga mga bagay, naghatag kita, nagasacrifice kita, nagahimo kita sa buluhaton sa Ginoo, mga utod sa Ginoo. Hindi ka maghambal, church. Ang Ginoo wala na lipay sina. Dira mo ma-experiensyahan, kag dira naton makita, it's still God will bless us kung ang aton kay ugalingon, hindi naton pag disqualified, hindi makabot nga mag-discourage kita, and even to complain in the work of God. Amen? Because it is God's promise to each one of us. Hindi kita, church, makaangkon sa nga tawag, nga complete, nga tawag nga blessing from God, kung ang aton ko galingon, are always complaining, are able, kung nag-aabot na sa nga tawag, to be discouraged ourselves. Amen? I know, ibang diri sa aton, mga aton, sige, nag-experience ng mga bagay, sila ko galingon. No, ari lang kita diri, pero mga tagipusoon ta, mga nahuna ta, o ta sige no, we're about always to complain in God. Questioning, complaining one another, even nag-aabot na nga dumadiscourage na sila ko galingon. Mga aton sige no, ari ang message. This message, it teach us, o ta sige no, and encourage us not to focus on our fear. Amen? Not to focus
or to start complaining one another. Complaining or questioning God or getting discouraged, brothers and sisters. Basta ibang diri sa aton, dumauntat na, doon sakit na malang ako niya ko galingon, pastor, sila na lang dira, no? Hindi na ako magpadayon. I will stop this ministry. I will stop this help. Or may ibang diri sa aton, nagpalahuay, naguluntat na sa pagdalagan. Anong rason utod sa Ginoo? Kag makita diri naton the danger of complaining and feeling discouraged utod sa Ginoo, sa gitawag nga paghimo naton sa bulaton sa Ginoo. Rather than, mga utod sa Ginoo, focus to God's power. Focus to God's power to help and His promise to guide. Kung makita mo dira sa aton nga story, ang promisa sang Ginoo perfect gid siya. True, utod sa Ginoo. Kag-ara na, pero utod sa Ginoo may mga bagay lang dira nga naga-discourage kag mga nagaupang sa ila. Masulod ta to, parang kontrata, mga giant man. Do mga grasshopper kita, sa ila nga pananawon. You know what, saling ko na, before we claim sometimes the promise of God, maagig kita sa nga tawag nga mapagtilaw sa aton mga kaugalingon. That is why, saling sa Bible, we must to walk and to magalakat kita, kag magakabuhi kita, pinaagi mga utod sa Ginoo sa aton nga tawag nga pagtuo sa Ginoo. What is that reason? What is God's purpose? Nga kinanglan, ara ang pagtuo sa aton. Kay ari utod sa Ginoo, our enemy at any time will blind us. Am I right? Our enemy will do something, will do work utod sa Ginoo nga hindi ta na kag malas aya na kita, and sometimes though hindi ta na makita ang work, how great God is nga ginaalagad naton sa matag-isa sa aton nga mga kaugalingon. Amen. Sa lingkod na ibalik ko, church, wala ni gin-bless ini nga iglesia from the start tungod sa aton mga hinimuan. Amen. Tungod sa aton nga kusog, but it's because of God's power. Pero utod sa Ginoo aring danger kung kita ma-feel, kag kung kita may balatyagon to complain, to questioning God, and even feeling nga ma-discourage si mo kaugalingon. Natawo naton, I share to you these 3 points, kag hindi ako magdugay sa siningatin niyon. Ang aton nga subject, what are some result of complaining and discouragement? To claim the land or to expand the borders utod sa Ginoo nga ginaaman sa Ginoo sa aton, which is called the blessing. Number 1, if we start complaining and discouragement, we miss God's work from the start. Ma-miss naton ang pag-work sa Ginoo. I believe, church, wala yan naga-change, wala naglain, wala nagabago ang work sa Ginoo sa aton. But sometimes it's this, sometimes nag-assist ining pag-work sa Ginoo, it's because mas ginapakita ta sa Ginoo. Am I right? It's because of our unbelief utod sa Ginoo. So makita dira naton ang mga Israelites from the start, Israelites people known as a rich and powerful country sadto until sa karon. Am I right? Halin sang una from the beginning, powerful ina nga country, kilala kaayo from the Bible ang gitawag nga Israelites people. Until now utod sa Ginoo. What's the reason utod sa Ginoo? It's because sa ilang kusog? It's because ang ilang kadamuon? No. It's because how God blessed them. Amen? It's because how God will through sa iya promisa sa pag-work sa sina nga mga tao. Because God's works and promise to them. That's because of them or sa ilang hinimuan. God's work for His people never change, as I said. Never end. But sometimes, we miss it. Sometimes, ma-miss naton ang pag-work sang Ginoo. Amuman mismo sa aton. Because of what? Because of fears utod sa Ginoo. Because of unbelief. Okay? And sometimes, because nga tawag, it's because of that unbelief, it's because nga tawag nga gamay pagkitala mo sa imo, dira nag-start ang pag-complain mo sa Ginoo. Dira nag-start sa Ginoo na feeling ikaw discouraged sa imo nga kaugalingon. Anong hambal dira sa mga Israelites? Iban nga mga person or mga Israelites dira, ini mga tawo, ka-experience gid sa Ginoo. Kabati sila sa Ginoo, nakita nilang Ginoo maskin sa ilang nga mga tatay, mga kaluluhan nila, nakakita gid kung ano ang Dios sa ilang mga kabuhi. Pero lang tawa bala ko nang inakikon sila ko galingon, ay, amo na yang kontratado mga grasshopper lang ta sa ilang nga mga panulok.
Anong rason? Wala na nila nakita how great God is. Amen? Kung ano nga Diyos ang may-ara sila. It's because of their complaint. It's because of their feeling discouraged. O sa Ginoo, natabunan na kung ano kadako ang Ginoo nga may-ara sila sa ilang mga kaugalingon. So nakapil bala kita sometimes, no? Nga aara sa aton nga kaugalingon, we're always complaining, questioning God. You know, ano nga nagakatabo ni sa amon man. No, or about, sige, tawag nga ma-discourage kasi mo nga kaugalingon, ay, mauntat na lang ko. No? Ay, hindi na ako magpadayon, pastor. No, permi lang ko ugtas, permi lang ko ginakigan, permi lang ko may amusini, mamuna. O to sige, no, that is a part of the giant sa imo kaugalingon. And if you discourage, o to sige, no, and questioning God sa imo kaugalingon, are, mamiss mo gid ang pag-works ng Ginoo sa imo kaugalingon. Amen? Mamiss na gid and how God prepared this blessing, this promised land to each one otod sa Ginoo. So otod sa Ginoo, why God allow this, ang mga giants, ang mga mountains sa aton kaugalingon, saling ko na, it's because God's allow this because God's want that glory will belong to Him. Amen? All the glory dapat ang Diyos lang gid ang tulokon ta, ang Diyos lang gid can able and everything, ang Diyos lang gid ang makahimo sang tanan nga the best para sa aton. And that is God's want for this church. And that is God's want for each one of us. Kay subong mga utod sa Ginoo, mambala mga tawo yan, subong may mga katawan, subong, look, kadamo na sa aton. All powerful na tadi, o damo na tayo, damo na tadi member, damo na tadi. Gina-claim ta na yung ato ni Kis. Am I right? Oh? So damo sa mga church nga nang kapabugal, din ka mo. Damo kami mga musini, dami yung amon nga building. O come on, church, hindi na nag-abot sa imo kundi sa grasya ng Ginoo. Amen? Kag I tell you, otod sa Ginoo, at any time, kuwaon, kag masis ikaw, kag mag-suffer ikaw kung ang imo foundation, amo sina sa imo kaugalingon. Kung isa kakakristohanon, nang inbugalon ka na sa imo nga na-standing karon, many people who believes you, damo ikaw sang tinapusan, damo ka sang amusini, utod sa Ginoo kung ginabalik mo na sa imo kaugalingon, I tell you will be prostrate someday. Prostrate gid ikaw utod sa Ginoo. Pero kung ginabalik na glory sa Ginoo, why gid ikaw ikamahay? Amen. Wala gid kita kasakitan sa aton nga buot. Kaya nga naman, sometimes galain ang buot, o to sige kung hindi ta pagpamatian, kangay sila ng mga tao, they complain God. Nga, ipadala lang kita diri sang Ginoo, nga para mo ni Moses, ipapatay kita diri sa ato kaugalingon. Ang ila lang yung safety na lang tao nila, why nila nakita kung sino nga Diyos ang nagpadira-dira sila. Amen? Sometimes sa muning iglesia kita sina sometimes sa atong kaugalingon, wala naton ginatulok kung ano nga Diyos ang may-ari sining iglesia. Amen? Sino ang ginaglorify ta? Sino ang ginasimba ta? Sino ang pinaka-purpose ang aton nga pagsimba? No other church dapat. Everything will be back to glory to God. Amen. Tulukon mo lang ang tawo, church. Masakit lang buot mo. I tell you. Tulukon mo lang imo nga kaugalingon. Sometimes masakitan ka. Nga naman sometimes hindi mo mahimo ini nga mga bagay, gakahisa ka pa sa iban. Mayo to sila kanami sila magamuni, kanami sa amoni. O tulukon mo lang imo kaugalingon, prostrate kasi mo kaugalingon. Tulok ka ba lang Diyos? Amen? Tulok ka ba kung ano nga may Ginoo kita, kung ano nga may Diyos ang may-ara ikaw sa imo nga kaugalingon. I tell you, hindi ka gid magmahay sa imo kaugalingon. It's because you have the all-powerful, everything, work of God, iara sa tagsa-tagsa sa aton kaugalingon. Kung wala kami, maano na ayhan sila? Wow, grabe no? Kabatay kita sila nga mga bagay sometimes. Maano na lang na sila kay wala na kami da? Oh, come on. Ano kami? Ano kita diri how? Kita diri ang Diyos, mga utod sa Ginoo? Kita diri ang all-powerful? Kita diri nga ang kwan utod sa Ginoo? I think not. We are all God's servant. And we are all experience blessing. It's because of the work of God. Amen? Amo na dapat, church, ang ibalik. Kag makita sa aton tagipusoon. No, in times of discouragement, in times of complaining, don't complain. Don't be discouraged. Just look kung ano ang Diyos nga naghimo sang mga bagay sinasaton. They forget the Red Sea. Ang mga Israelites na complain, wala na nila nakita kung ano. Ang Red Sea sila kabuhi. That Red Sea is the very message of God
on ano ka powerful ang Ginoo, and how God promised, and how true He is sa iya ginahambal. Amen? They forgot the manna. Nga ara sila sa disyerto, impossible nga makakaon sila. Am I right? Kapudlay nga mamangita ka to pagkaon sa disyerto. But ano ginhimo sa Ginoo sila? God provide them. Amen? Also, to sige, they forgot the victories allow in a long way. Mga kadalag-an nila nga ginaman sa Ginoo sa ilang way sila ginpabayaan sa Dios. We sometimes forget what the Lord hath done and promised to each one of us. Amen? Na doon nalipatan ka na kung anong promisa sang Ginoo sa imo. Anong promisa sang Ginoo sa sini nga iglesia mangutod sa Ginoo. Sila sa Bible, faithful is He nga nagpromise sa imo. Amen? Ang tao, church, ang tao sometimes, pila kadlaw ga-change na iya. No? Promisahan tas ang tao, promisahan kang kung sa imo ako galingon, I tell you, pila lang kadlaw, pila lang kasimana, wala na ang promisa sang tao. Patihan lang ko baladay, no? Maskin bulan kag bituon niya ihatag ko gid niya sa imo. No bato na lang pagigugma ko, bodo may pagigugma gid. Kana lang pagigugma ko ihatag ko ni bituon, pati ang bulan ihatag ko ni. Nagsukot ang asawa niya. Di na tong bulan, di na tong bituon. Sumbagon sa kabana niya. Boom. Way kakita bituon kag bulan? Kita ano? Kisa lain niyang promisa sang tawo, church. Lain niyang mabalik yakwan sang tawo kung ang imo confidence, ang imo faith utod sa Ginoo area sa tawo. So don't be discouraged. Don't start complain to yourselves right now rather than utod sa Ginoo. Focus sa promisa and the work of God. Sometimes if we discourage, you complain right now, questioning God, simo ko galingon, aring mabagay panaton, ma-miss the gate ang pag-work sang Ginoo sa aton. Don't be discouraged. Amen? Don't stop. Don't quit. Don't always be complaining one another rather than oto sa Ginoo. Tuloko naton ang mahinimuan kag ginhimo sang Ginoo sa aton. So what is encouragement? This is the encouragement. If we start complaining and getting discouraged now, we will miss the works and the plan of God to each one of us. Amen? Mahimuon pa ya si Lord sa sining iglesia. Hindi ka maghambal, nanay, mga tatay namon nga tigulang ka na. Why na mo na lang gid ko ni Guru Pastor? No? Mahulat na lang gid ko sang ano. Don't be discouraged. Don't stop. Don't quit utod sa Ginoo. Kaya as long nga nagakabuhi kita, ara ang grasya kag ang pagpakamayo and blessing ni Lord nga ginahaman sa aton. Imagine kung wala ka karon sa Ginoo, din ka na pudyoton. Am I right? Kung wala kita karon sa Ginoo, ano nga peace ang may ara kita? But we thank God, church, nga maskin amo lang niyang status ta, bugana kita sa kalinong. Amen? Bugana kita sa joy sa atong kabuhi. Bugana kita sa gugmaway. Because God is our source of it. Anong tala niya, church, ang kamanggaran diri sa kalibutan? Anong tala niya, mga kadalagan, kung hindi mag-work ang Ginoo sa tagsa-tagsa sa aton? And we believe the blessing and the best thing is always at the work of God. Amen? Don't be discouraged. If we discourage, number one, utod sa Ginoo, ma-miss na gid ang pag-work sa Ginoo. Number two, they miss or we miss God's promise. To expand and to claim, basahon tagali chapter 14, nalipat ko. Chapter 14, verse 7 to 8. Okay? Chapter 14, verse 7 to 8. Okay? Sa isang pulong sa Ginoo, and they speak unto all company of the children of Israel, saying, the lands which we pass through, search it, is an exceeding good land. Verse 8. If the Lord delight in us, if the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it unto us a land which floweth with milk and honey. That is a positive mind. Kaangay kay Caleb, kay gingatawag ni kay Joshua, no? Nga kasi nga sila nila,
if the Lord delight in us, kung ang Ginoo ara sa aton, then ihatag niya sa Ginoo sa aton. You know what, totoo sa Ginoo? To expand and to claim that border, siling ko na, it's not easy. Damo sa mga mountain. May mga kaangay sa mga Israelites. Damo sa mga bukid ang ginakbay nila. May mga disyerto sila nga, kuan sila ko galingon. Okay? Damo, or arang nag-agi sila sa tawag nga disyerto. Or damo sa mga giants, otod sa Ginoo, to claim and to enjoy that promise, otod sa Ginoo. That is why, church, kaangay Manila, it takes, singko na, gakinanglan kita sa pag-claim sa promise ng Ginoo, ara ginangin tawag ng mga pagtuo sa tagsa-tagsa sa aton. Wala sang imposible kung may pagtuo ka. Amen? Kung buhi ang imo pagtuo sa matudtuod nga Ginoo. Kung ang Diyos ang ginatuuhan nimo karon, wala diyang imo, basi ari kita di bara, pero ang uno na tato sa maskara. Ano na itong nakakandabo to sa panman? Sino na itong nagdaog man? Or ano na ito man? We thank God. Bulahan kita nga ari diri. It's because what reason? Matudtuod nga may pagtuo kita sa Ginoo. May matudtuod nga pagkilala kita, kag respeto kita kung naman nung matudtuod kung ano ang Diyos sa tagsa-tagsa sa aton mga kagalingon. Okay? Blessing, nagapati ko tod sa Ginoo. Kung malabot kag kung malampuwasan ta ina, saling ko na ara dira ang blessing kag pagpakamaayo sang Ginoo sa matag isa sa aton. Matthew chapter 28 verse 19 to 20, the Bible said, no, that is a great commission. Kung makita mo dira anong promisa sang Ginoo, I'll be with you always. Okay? That is a wonderful, that is a powerful promise of God, mga utod sa Ginoo. But utod sa Ginoo, kasi sino niya naging promise? Kasi sino niya ay ginhatag nga mga promisa? Sa tagsa-tagsa? Sa tagsa-tagsa, of course. Pero utod sa Ginoo, sa tagsa-tagsa, nga maminatudon, nga nagatuman sa promisa, kag paghambal sang Ginoo sa tagsa-tagsa sa ila. Amen? Gaupod man ang Ginoo, kunara kita nagapaghayag, kag nagapakita man utod sa Ginoo, sa ngaton nga matudtuod, nga pag-alagad sa Ginoo. But, if we start discouraged, complaining, ma-miss down sometimes ang promisa sang Ginoo sa tagsa-tagsa sa aton. I tell you, wala naga-change ang promise ng Ginoo ya. Wala yan nagakadula ang promisa sa Ginoo. But sometimes ma-miss naton ina nga promisa. Why? It's because of our complaining. It's because of unfaithfulness. It's because sometimes nagaabot nga tawag nga nagaka-discourage ka na sa imo nga mga kagalingon. When the people heard the spies evil report, they allowed fear to cancel out faith. Muna sometimes ito sa Ginoo, makabati kita sa gagmay lang ang mga discouragement gamay nga mga kusi-kusi sa aton, gamay nga mga criticism sa aton. Wow, matyagang ko ito ginalukdo mo ng tanan nga kalibutan. Hindi na ko, pastor. Hindi na ko magalagad, pastor. Makita o ginabala si Ikon, pastor. Hindi na lang ko, pastor, magsimba. Kakuang kamusina mga utod si Ginoo sa inyo nga mga kagalingon. Ilang mga bagay, church, mga giant na sa ato mga kagalingon. And if you listen for that, I tell you, and utod si Ginoo, matabuna na gani ang faith nimo and to cancel out faith sa sina mga bagay, there are sometimes ma-miss tagid ang promise ng Ginoo sa tagsa-tagsa sa aton kagalingon. Saling ko na, wala yan na dula ang promise ng Ginoo sa aton. Promise of God is a promise of God. Pero lang tawa ini nga mga tawo nga ginpamisahan sa Ginoo, pero sa ila kagalingon nangin complain. Masulod ato nga do mga grasshopper man lang tato sa tubang nila. Kung masulod ito mga kontrata to, mga higante man to, gagmay sa aton. Do you think makasarang tato? Kisa ginatabunan ng pagtuo mo. Am I right? Ginatabunan ng pagtuo sa sining iglesia is because ng sa mga problema, decision sa sining susulod sa iglesia, stop it. Hindi pagtuluka ng mga gagmay, ng mga silingganin ni Kwan, ano malang na sila sa gahom sang Ginoo, amen? Dapat amo na yung mind ta. Uto sa Ginoo, dapat amo nang man sa iglesia, mangin positive kita sa anuman nga mga giant sa aton nga mga kaugalingon. Ano man na yung mga problema. We have God. Siling ni Caleb kag ni
ni Joshua. Instead of standing God's promise, o sa Ginoo, they focus on giant and the walled cities. When facing a tough decision, don't let negative cause you to lose sight of the positive. Okay? Weigh both sides carefully. Kinanglan kabalo kita maglantaw sina nga mga bagay sa aton kugalingon. Dapat may discernment kita. Kag sa aton man bala mga utod sa Ginoo, basi bala kita pala kisa ang halinan sa pag-discourage sa iban. May mga muna Christian, may mga muna Christian sometimes, ay, makadto tato, no? Indadamo bala complain ng mga Kristohanon kisa. Duwa yun nila, ginalantaw, bala, ang way mo nato, may ginalantaw kung ano nga Diyos ang may ara kita. And sometimes, muna masubo, kita pa nga Kristohanon kisa, kita pa ang cause ng discouragement sa iban. Rather than kita tani ang matag-isa, kitang mag-encourage sa matag-isa, nga magpadayon kita para sa Ginoo. Amen? So, utod sa Ginoo, weigh that carefully. Ina mga bagay, kung diin kita maside, kung mga pan malang utod sa Ginoo, don't listen for that. Don't let potential difficulties blind you to God's power, to help and His promise to guide. So, dali na lang kita. Discouragement cause us to turn back to Egypt in our hearts. Ang discouragement, o sa Ginoo, amo na nga bagay, kisa, do pariyo lang nga ginapabalik tang aton ko galingon into Egypt. Di ba? Na-discourage sila, siling nila, mayo pa nagbalik, na lang kami to Moses sa sa Egypt. Sadya pa to nga mong galingon, makakaon pa kami to maayo. Gindala mo lang kami diri para pagutuman, para mapatay, para ipakuan sa mga siling nila, mas maayo pa nga nagbalik kami dito sa Egypt. You know what ang ginahimos ang discouragement sa aton? Ang ginahimos ang ma-discourage mo ko galingon, ang complaining, do pa rin yung ginapabalik kita sa Egypt sa aton nga ko galingon. So ito sa Ginoo. But kung amoy na nga aton ko galingon, sometimes we miss God's powerful plan, promise, and blessing. So in closing, ito sa Ginoo, don't complain, stop questioning, stop complaining, utod sa Ginoo, being discouraged, kung ma-discourage kita utod sa Ginoo, sometimes we miss the blessing and promise that awaits us by God. So, utod sa Ginoo, isa lang ka bagay ang gusto i-share sa inyo, and this is the close, kag diri kita mag-atakop. Kung ang aton ko galingon, utod sa Ginoo, ara na kita sa ginatawag nga promisa pagpakamaayo sang Dios. Sa nung himuon ta, kaangay sini nga mga tawo, don't complain, stop complaining to yourselves, and don't let discourage nga maguntat ikaw sa pag-alagad sa Ginoo sa imong kagalingon. Why? Mamista ang pag-work sang Ginoo. Mamista ang ginatawag nga blessing and promise ang Ginoo sa tagsa-tagsa sa aton kagalingon. Ara bala kita sini nga mga bagay karon about to discourage, about always to complaining ang aton nga mind rather than think the positive nga mga bagay sa aton kagalingon. Stop it. Otod sa Ginoo. Don't allow the thing sa gahigko ang discouraging nga mga bagay sa pag-alagad naton sa Ginoo. Focus to God kung sino ang Diyos nga may ginaalagad, kag nag-bless sa aton, kag may himuon pagid sa tagsa-tagsa sa aton to enter to that promised land. Amen? To enter to that blessing sa matag-isa sa aton. So magatindog kita. May I request everyone sa pagtindog, magapangamoyo kita. Father God in heaven, we thank you, Lord, for this opportunity. We thank you, God, for your message, Ginoo. Salamat gid Lord sang imo Ginoo nga minsay even Lord sa nakita namon how faithful, how powerful ikaw nga Dios sa tagsa-tagsa sa amon. Nagapati kami Lord that you are God who never change Ginoo. From the beginning until now, even unto the end, Ginoo, matudtuod Lord ang imo promisa sa imo mga katawhan. All we have to do Lord is to stop these things amon kagalingon, to be unfaithful, Ginoo, and to stop complaining, Lord, kaya tawag nga
being to be discouraged, Ginoo, samon ko galingon, O Lord. I know, Lord, nga ining kaaway mo ginaginahimo sang kaaway sa karon sa amon, Lord. Pagkabay pa, Ginoo, by your grace and your wisdom and your word, Ginoo, magabulig ini, Lord, sa amon. Kasi din mag-grow ang amon, more nga pagtuo, Ginoo, as we travel, as we go on, Ginoo, sa amon nga mga pag-alagad, Ginoo, sa imo. When we believe, Lord, that the blessing awaits, kung ang amon ko galingon, hindi kami mag-stop, Ginoo. Ma-enjoy ginamon someday ang ina nga promise nimo, Lord, sa tagsa-tagsa sa amon nga kagalingon. And I believe, Lord, kung paano mo gina-bless ini nga iglesia is because this church continue nagapadayon, Ginoo, sa paghimo sang imo buluhaton, Lord. So kabay pa hindi mangimandadaog ang kaaway to discourage us and to put in our mind to complain you, questioning you, Ginoo, sa tagsa-tagsa sa amon kagalingon. Wala kami power, Lord, to question you. It's because from the beginning and from the start, kay balo na kami, Lord, kay balo ikaw, Ginoo, ang imo promisa matudtuod kid para sa amon, Ginoo. Kani Lord, tagay lang kami, Lord, more enjoyable life, more love, and more peace, Ginoo, as we worship you, as we serve you, sa tagsa-tagsa sa amon kagalingon. And bless this church, Ginoo, TMBC, O Lord, and to grow, Ginoo, kag damo pagid nga mga bagay ang mahimo namon, lalambuto namon, to finish, Ginoo, sang amon lalambuton, and to await sang imo promisa, even that promised land nga ginahaaman nimo sa amon. And we bring back all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be the glory. Amen. What a great message, no? And for us to expand our borders, we don't need to encourage those mga negative thoughts, negative things na nakabalibot sa atin. And we need to concentrate on our Lord so that we can continue and expand our borders. I hope and pray that this will serve as a reminder sa atin for this week na alam ko Monday na naman tomorrow, Lunes na naman, do wala pang nangyayari, do kapoy na gin. Pero we need to look unto our Savior because He is the one who will deliver us and bless us for all the things that we need sa ating buhay. And may I request everybody to stand and let us sing our closing hymn. Ay, please sit down. We have a small announcement lang. Sit down lang po. Okay. So we have a visitor in our midst and we just want to recognize. Pag tinawag po ang inyo pong name, pakita yung lamang po para po ma-recognize namin kayo. Miss Sarah E. Lawson. Yan si ma'am. Okay. Sister, right? Sister po ni Tita Alexis. Ayun si Tita. Okay. So welcome to TMBC. Ma'am, may I request na tayo para po makita namin kayo. Miss Sarah, Miss Lawson, pwede pong tumayo kayo para makita po namin kayo. Yan. Okay. So marami pong salamat sa pag-attend and I hope and pray that this will not be the last. No? Na makita pa namin siya in many Sundays to come. Okay? So welcome po to Tangub Missionary Baptist Church. Okay, so do we still have any other visitors or any announcement? Next Sunday. Okay, business meeting po. So I encourage every members of this church, lahat po na members, you're encouraged na umattend po sa ating pong business meeting next week. Same time. Okay? So if there's nothing else, then may I request everybody to stand and let us sing our closing hymn, I Am Resolved. And after this, may I request Pastor Rovil to close us in prayer. Okay? I am resolved. 2 verses, 1 and 2. Ready? Number 1. Ready? Sing. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are lower, is have alert my sight. I will listen to
Let's close this with a prayer. Let's pray. Heavenly Father, pasalamat kami sa imo nga faithfulness. Padayon nga nagahatag ka sa mga kinanglanon namon, spiritual na kinanglanon, ginpuno mo sa sining adlaw. And praying ang tanan namon nga ginhimo, nalabot gida sa trono si mubugay, kag na-please kay ginamon. Salamat sa tanan nga mensahedor nga gingamit mo. Bless them also, loving God. And thank you for gifting this church such a great worshiper. Ngayara nagapadayon sa paghimo sining buluhaton. And praying that you bless the brethren and bless your people with your holy word. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. In Jesus' name, amen.